Ngayong Filipino Heritage Month, pagkampiyon sa kulturang Pilipino gamit ang mga modernong bayong ang proseso na paghahabi ng bawat produkto, alamin sa ulat ni Paula Saraza. May backpacks, cute na handbags, at traditional bayong. Ilan lamang ito sa mga disenyo ni Maricel Salvador. Ang bawat piraso handmade gamit ang recyclable plastics na karamihan galing pang Pilipinas. Pag may passion ka isang bagay, madali lang gawin, di ba? Nag-umpisa sa Canada bilang caregiver noong 2014 si Maricel Salvador, bagamat may kaunti ng kaalaman sa paggawa ng mga bayong. Noong 2020 lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na simulan ang negosyo. Sabi ko noon, once na nag-abroad ako, gusto kong dalhin yung culture natin, kung saan man ako pumunta. Pero hindi madali dahil pumasok ako as caregiver. Dumating ako noong 24, and syempre yung resources ko limited pa. Wala pa akong chance na magkapag-source ng mga materials. Pero nandun talaga yung heart ko na gusto kong dalhin ko ang tradition sa atin back home, di ba? Mayroong iba't ibang klase ng bayong bags, iba't ibang disenyo, kulay, patterns at sukat. Dito raw nakabatay kung gaano katagal ang proseso sa paghabi ng bawat produkto. Iba-iba ba yung first step? Depende sa design. Actually, the basic one is pare-paras lang. Okay. So parang ganyan lang. Ang simple lang, di ba? Pag-e-ekisin, parang ano mo Parang lang siya. nakati lang siya, di ba? Tapos igaganon mo lang siya. And then, mag-add tayo dito. Ito, ilalagay natin siya sa ilalim. Ipapatong natin siya, then igaganon lang natin siya. Kung sa mga basket lang, na maliit lang na basket, I can take 15 to 20 minutes. Kasi lumalaki naman yun, di ba? Depende sa size, tsaka kung talaga nakapokus ka. Kasi minsan, I do bayong para sa stress reliever din. Masarap kasi na nakakapag-create ka ng something, yung bang volume wall or something nakaka-produce ka ng kakaiba, di ba? Like pagpapalit ng mga handles like this, yung mga zippers, yung mga ibang-iba na yung mga bayong, like hindi na siya basic. Nagiging fashion na siya. Sa mahigit 6 na taong pagbebenta at paggawa ng mga bayong, bawi na ang maliit na puhunan niya. Mula sa 6 hanggang 10 bayong, umaabot na sa 100 ang nabebenta niya kada festival. Suki na rin ang negosyo sa mga Filipino event at unti-unti pang nakikilala ang kontribusyon at talento niya sa komunidad. Sabi nga nila, first time na makakita na gumagawa and sa mga events, sabi nga nun. So you have the potential, sabi nila. Sabi ko, parang ayaw ko, that time talaga, ayaw ko pang sumali sa mga events kasi sabi, paano ako sasali ka ako? I don't have enough stocks, di ba? Wala rin akong budget. Parang ganon yung mindset ko. But God's is grace talaga, nagkaroon ako ng chance talaga na, ako ng isang box lang na mga materials din. So yun, umiikot. Parang one box every month, parang ganon. Then later on, we have boxes every week na, 2 boxes every week na yung deliver namin. Para kay Salvador, hindi sa dami ng mga nabebentang bayong ang sukatan ng tagumpay ng kanyang negosyo. Ang makita raw na ginagamit at ipinagmamalaki ang mga ito sa Canada, ang tunay daw na nakakataba sa kanyang puso. Paula Saraza, Omni News, Toronto.